Parang nakakalingon sila sa kaysaysayan through documentation of our lives as Filipinos. Ano po yung masasabi nyo, no? Pag naririnig nyo yung feedback ng mga bata dahil sa mga storya na kinwento dati pa? Oo, masarap sa pakiramdam kasi like in the case of Anak, Himala, Moral, nakikita ko na yung mga kabataan, nagre-react sila as if ngayon lang ginawa yung pelikula. As if yung mga issues na tinatakal noon, yung situations, situation din nila, familiar na familiar sila. What makes a good story for you nowadays, especially in the advent of K-drama, J-drama, C-drama, all the dramas, dramas, lahat ng ibang bansa na going in the forefront of world, diba, world stage? I think magandang isang pelikula kung pagkatapos niyang maapektuhan yung puso natin at ang isipan natin, nabubuksan niyang ating kamalayan tungkol sa kung ano talaga ang totoo sa buhay natin bilang mga tao at sa lipunan natin. Pero kung binubulag ka ng pelikula, ng kwento, hindi na siya maganda. Pero kung after watching the film, mas naintindihan mo ang mga OFWs, like in the case of Anak, mas naintindihan mo ang kababaihan, like in the case of Moral, then I think binubuksan niya ang mata mo. Pero kailangan gawin niya yun sa paraang naapektuhan ka emotionally and mentally. Bilang mentor po ng industriya, no? Ano yung masasabi mo sa mga scriptwriter ngayon? Mas daring sila in a way na like kayang-kaya nilang gumawa ng mga kwento na non-linear, atras abante ang panahon, hindi siya sobrang linear lang na gaya ng mga panahon noon. Kaya niya yung lipat-lipat sa maraming characters kasi yun yung generation ngayon hindi siya mapakali mahilig siyang lumipat kung saan-saan So ang kwento rin niya kayang lumipat-lipat ng kung saan-saang lugar and then napagkakabit-kabit niya. Kaya niyang pumunta sa mga kwento tungkol sa mga multiverse, tungkol sa mga time travel, di ba? Tungkol sa mga yung ibang klaseng mundo, Dimension. o ibang klaseng mga dimension, open siya sa ganun. Matagal na po kayong kumbaga talagang tinitingala sa larangan ng script writing. But what do you think, you've been crusading for this to go international and many has gone. Pero para po makarating tayo dun talaga sa, alam mo yun, parang ginagawa ng Korea. Ano pa tingin nyo yung dapat nating kumbaga papalasin? I think ang mahalaga budget. muna. O budget ba? I think, unang-una muna, I think ang mahalaga sa paggawa ng pelikula, gumawa ka ng pelikula na Pilipino. I think ang mahalaga muna ay Pilipinong-Pilipino ang ginagawa natin. Bago ka mag-click abroad, kailangan makita nila ay Pinoy na Pinoy yung pelikula. Hindi siya kulturang kinopya. Hindi siya kulturang ginagawa na ng ibang bansa. Yun ang dahilan kaya nila tayo papanoorin yung ating Filipino-ness. Yung K-drama, nagkiklik siya dahil unang-una it comes as a wave kasabay ng K-pop, K-fashion, K-food para silang isang daluyong na tulong-tulong na bumabangga sa'yo at ang dala-dala nilang uniqueness Korean kami. Korean food, Korean fashion, Korean beauty, Korean music, Korean drama. I think ganun din tayo dapat. Ito Pilipino ito. And then dapat magtulong-tulong lahat as one wave. Filipino music, dance, literature, lahat yan Pilipino. Pag ganun, I think lalakas yun. Sir Ricky, do you believe nung sinasabi ng iba na kulang daw po ang gobyerno natin sa pagsuporta? I think yes, ang dami pang pwedeng gawin ng gobyerno natin sa pagsuporta. Sa ibang bansa, nakasuporta ang gobyerno kaya nagagawang one wave. Yeah. Tsaka yung mga incentive. Yeah, pagka incentives. mo to, pagka nag-shoot ka rito. Yeah. So one wave sila kasi on top of them, may isang mas malaking puwersa na tumutulong para iisa tayo lahat. Basta Korean, Korean food, Korean arts, Korean literature, supportahan natin. Sa ganun, hindi pa tayo masyadong ganun kumikilos bilang isang, as I said, isang wave, isang movement. And malaking may tutulong ng gobyerno. Of course, humingi po ba sa inyo ng consultation yung mga ahensya gaya ng mga FTCP? Marami naman nagbi-meeting. Ang isang maganda naman ngayon, mas maraming dialogue. Yun. Compared nung panahon namin. Ngayon, ang dami-daming mga agencies, ang dami-daming mga groups na nagkikita-kita at nagdi-discourse at nagtutulungan. Ang dami-daming nag-hold ng workshops, ang dami-daming nagpapa-film lab, ang dami-daming bahala na si Batman? Sumikat ka? Kulang ba dati? Kulang ano? Dati naman, at least united kami before.
nung panahon namin, in the 80s, in the 90s, kami, nung panahon namin ni Nalino and so on, we all move as one. Paano po? Unified, ano? Yeah, Paano kung anong story ang ilalabas niya? Hindi naman, maski may friendly rivalry yung mga directors, halimbawa, pag mayroon na isang issue, halimbawa censorship, or pag may foreign programmer na dumating, sama-sama yan, tulungan. I think mas madaling ma-unite in a way before kasi wala pang social media, wala pang all this. Ang daming noise at ang daming mga pangyayari sa palibot eh. Mas simple yung panahon nun eh. Sir, since na-mention po niya sa FDCP, no, ano lang po ang reaction niyo na si Direct Jose Javier Reyes sa pambagong chairman po ng FDCP? Yeah, masaya ako kasi si Joey is a filmmaker also eh. At dumaan siya sa lahat. Yes. Nag-director, nag-writer, sa stage, sa TV, sa pelikula, naging teacher siya ng filmmaking. So kumbaga dinaanan niya lahat yon. So nakausap niya lahat ng mula sa pinakamababa na posisyon ng film worker hanggang sa taas. Galing. Oh, so I think he will be malaking maitutulong niya at ng FDCP. And talagang desperately kailangan natin ng tulong sa industriya dahil di ba, hindi naman namamatay ang pelikulang Pilipino eh. Pero every now and then nag-i-kahos and then akyat baba siya. So, Sir Ricky, meron daw po kayong bagong project with Zig Dulay. Pwede pong pa-share naman po yun. Magsusulat po ba kayo ng panibago o dati na pong material yun? last year pa namin napag-isipan yung material pero dinidevelop pa lang yung with Zig Dulay pero wala pa kaming cast na Ito ba may pelikula pa ba? Teleserye po ba? bagong material para sa GMA Films. Films. Okay. Yeah, pelikula. MFF this year, 50th. Hindi ko alam, sana. otherwise, laging masarap na